Ulit mga kapatid sa ating lahat. Salamat sa Diyos tayo pumili ay mag-aaral ng kanyang salita dito sa ating midweek service. At ang ating title, ito po, di natin mapagtagalin na. Ito ang ating title ay Living Testimony. Yan. So, naalala natin mga kapatid, tinatalakay natin every midweek is all about evangelism. No? At yung last midweek, na napag-aralan natin last 2 weeks ago, yung salt and light. Kung yun po ay naalala natin. No? At ito po yung konektado actually, no? From the word itself, living testimony. Kasi hindi naman tayo magiging asin at ilaw kung wala tayong patotoo na talagang yung buhay natin ay isang patotoo sa ating mga kapaligiran, sa ating mga kapatiran at sa lahat ng ating nakakasalamuha, no? Na tayo ay talagang kay Kristo. So, ang ibig sabihin, the testimony for the Lord Jesus Christ. Wala tayong ibang pinapatotoo, wala tayong dapat patunayan sa ganang ating sarili, kundi ang dapat nating ipatotoo yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Testify about the goodness of God, testify about the gospel, the good news. No? So, in view, no, doon sa ating tinatalakay, ibig sabihin yung lifestyle natin, no? At yung mga bagay na ating mga ginagawa, yun yung tinatawag na living testimony, no? Sa loob o sa labas ng church, saan ka mang lugar mapunta, sino man ang kausap mo, no? Nakikita sa atin yung tunay na kapangyarihan ng Diyos, no? Ang banal na Espiritu na siyang hari ng ating buhay. So, in view here would be a lifestyle and words that openly acknowledge our personal experience of following Jesus Christ. Pag sinabing living testimony, personal ito. No? Personal mong naranasan. Amen? Personal mo talagang na-encounter ang Panginoon. Amen? Kasi tayo ay talagang pinagkalooban ng Lord, no? Ng mga ganoong bagay sa ating buhay, yung experience na talagang personal na encounter. 1 Peter 2:21, basahin natin. Sabi doon, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Amen. So, sa ating tinatalakay, yung living testimony, meron po bang pagtitiis sa pagsunod sa Panginoon? Amen. Yes. No? Pagtitiis dahil ito ay kalakip, no, ng ating buhay Kristiyano. Ibig sabihin, ano ba yung pagtitiis? Una, yung mga bagay na panlaman, na pansarili natin. Diba? Hindi yun inuuna natin. Ibig sabihin, doon pa lang may pagtitiis na. Diba? Meron na talagang desire na sumunod sa Panginoon. At pag may desire tayo talaga na sundin ang kalooban ng Lord, syempre po may pagtitiis na tinatawag. No? Yun ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Sabi doon, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. So, wala tayong ibang tutularan, mga kapatid, no? Hindi kung sinong tao or mga bagay na sa mundo, yung ating mga sinusundan na pattern, kundi example lamang ng Panginoong Jesus. Amen. Katulad yung mga apostol, sino po ba ang kanilang tinularan? Or ibig sabihin yung sinundan? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So let us point people to Jesus, no, by our living testimony, no, na talagang sumusunod sa Panginoon at tunay na sumasamba sa Kanya. A testimony must be public. No? Number 1, a testimony must be public experience. At syempre, public because its purpose is to tell others what has taken place. No? Kasi pag nagte-testimony tayo, syempre, dinideklara natin. Amen? So, in the Christian experience, our regeneration should be a testament. Pag sinabing testament, ebidensya. No? Dapat merong ebidensya sa buhay natin. No? Yung talagang personal na experience mo.
to other people, makikita yung ebidensya that Jesus is alive and is changing lives. We testify by our words and actions. If our lives are a testimony for Jesus Christ, then they should be reflections of Christ as we follow in His steps. Amen? Kaya nga, salt and light, i-reflect sa atin. Diba? So, yun ang living testimony. Basahin natin yung Acts chapter 4, verse 33. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. There's a promise, mga kapatid. Kapag tayo ay tuloy-tuloy na nagpatotoo patungkol sa Panginoong Kristo, aling pangako, masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Bakit? Lahat sila ay nagtestimony. Hindi sila natakot. Lalo na ng mga panahon na ito. Di ba? Talagang between life and death situation. Bakit? May threat may death threat Di ba? Kapag ikaw ay nag-testify about Jesus Christ, about His resurrection, meron mga threat. Kaya kung pag-aaralan natin kung paano namatay yung mga apostol, kakaiba, grabe, no? May paghihirap yung iba. Si Pedro, pati warig pang pinako no? Si Juan, binuhusan pa ng mantika, kumukulo. Ikaw ba magte-testify ka na may ganoong threat? Kung hindi yun totoo, na personal na na-experience mo, personal na na-encounter mo. Diba? They are ready. No? They are ready to give their life. Kasi para sa kanila, ang buhay nila ay kay Kristo na. Diba? So, anong mawawala sa amin? Yun yung katwiran ng mga talagang Kristiyano. Anong mawawala sa atin? Kung kay Kristo na ang buhay natin, kung si Kristo ang buhay natin, to live is in Christ, to die is gain, sabi nga ni Apostle Paul. So, itodo na natin. Yes. Diba? Magmi-ministry ka na lang, itodo mo na. Hindi yung, okay na yan, bahala na, pwede na yan. Hindi. Yung effort mo, itodo mo na, para sa Diyos yun Amen. Diba? Para tuloy-tuloy ang patotoo. Para tuloy-tuloy ang living testimony. At ano yung ginawa? Masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. This is not just speaking about provision financially, materially, no. Most of all, spiritually. Yung growth nandoon, yung maturity nandoon. No? Yung talagang mabilis na paglago. Bakit? Ang sinundan nilang example ay ang Panginoong Hesus. May kalakip na pagtitiis. Hindi madaling mag-ministry. Hindi madaling, di ba? Sa gawain ng Panginoon, ikaw yung talagang mag-effort. Di ba? Hindi ganun kadali yun. But, if you're truly a living testimony, whatever it is, no, sa iyong harapan, ay tutuloy ka. Tuloy-tuloy na patotoo. Amen. Doon mapapatunayan. Yun talagang ebidensya na ikaw ay tunay na Kristiyano. Hindi mo na kailangang pangalandakan, di ba? Na ikaw ay Christian, status mo sa Facebook na Christian ako, na born again ako, guided ako ng Holy Spirit. No, there will be evidences. Hindi mo na kailangan magsalita. Kasi ang living testimony, no, kapag sinabing buhay na patotoo, ay talagang lifestyle. Sinasabuhay mo. No? Hindi lang every Sunday, kundi every day. No? So the apostles give their testimony in words. And with great power, the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus Christ. Why? Because they were witnesses. Diba? Hindi lang naman sila actually yung nakakita. Sinabi pa ni Apostle Paul, at may 500 pa. Napakaraming nakakita nung na buhay na maguli ang Panginoong Hesus. Amen? So, overwhelming evidences. Kaya, hindi sila takot na magpatotoo. No? So, the apostles testifying of the resurrection were telling others what they had seen. Ayan. Kung ano yung na-experience nila. Diba?
Kaya sabi natin ni John, kung ano yung aming narinig, yung aming nakita, sinulat namin. No, ganyan din si Apostle Paul. Isinulat niya yung patotoo niya with words. At sinabi niya, with their own eyes, heard with their own ears, and touched with their own hands. They gave a personal eyewitness account of Christ's resurrection. In the same way, sa ating panahon, mga kapatid, no? Believers today are commanded to tell others. We are commanded to tell others of what they have witnessed firsthand. Yung personal encounter natin. Yung kung paano ba natin nakilala ang Panginoon Jesus. No? Yan yung ating patotoo at kung ano yung patuloy na ginagawa sa atin ng Panginoong Jesus. Amen? Hindi pwedeng walang testimony. Amen? It is very, very crucial in our Christian walk, no? To always give a testimony. Amen? So, we haven't had a face-to-face experience with Jesus as the apostles did, but our conversion experience, yung paano ka na-convert, no? Paano ka nakakilala sa Panginoon, yung experience mo, no? Our conversion experience is no less genuine and no less proof of God's supernatural work in our lives. We should eagerly share with boldness and humility the change that has taken place in our hearts. Dapat matapang ho natin pinapahayag yung pagbabago sa ating buhay. Maliban na lang kung talagang walang pagbabago. Ganun pa rin yung ugali mo, ganun pa rin ikaw dati. Diba? So, pero hindi maaaring walang bago. There's always new testimony na may babahagi, ma-share mo. No? Hindi yung lagi mo na-share yung dati kami ganito, dati ganyan. Hindi. Laging may bago. Bakit? Kumikilos ang Diyos eh. Buhay ang Diyos eh. Araw-araw kumikilos ang Diyos eh. Tapos yung testimony mo is 10 years ago pa, walang bago. Laging may bago. Yung mga apostol, nakita natin si Apostle Paul, di ba? So, yung kanyang mission, di ba? Sa kanyang pag-mission, laging may bago siya na experience at yun, yung kanyang inihahayag, tinitestify. Di ba? Hanggang sa kulungan nga, kumanta pa sila ni Silas, di ba? At naligtas nga yung jail guard, pati yung pamilya nun. Dahil sa kanilang testimony of Jesus Christ. Di ba nakita yung lifestyle na kahit doon sa gitna na kanilang physically nahihirapan sila. Kasi ginulpe, di ba? Pinagbintangan ng kung ano-ano, tapos kinulong, tapos nakakadena. And after all that experience, nakuha pa nilang magpuri sa Panginoon. Sabihin, andun talaga yung ebidensya, di ba? Na kahit sa gitna ng kahirapan, you'll be still and know that He is God. You will still serve the Lord. No? You will still declare that Jesus is King. You will still declare that Jesus is your provider. He is your healer. In the midst of chaos. Amen? So yun ang living testimony, mga kapatid. There's evidences. Amen. Laging may bago ginagawa ang Panginoon. No? Hindi ka naman pinaraan ng Panginoon sa matinding mga pagsubok na yan nang wala lang. Pinaraan ka na yan para gamitin mo yan to testify about His greatness. Amen? So, yun ho, mga kapatid. Kaya, basahin natin Revelation chapter 12, verse 11. Nagtagumpay. Amen. Ulitin ko yun, no? Nagtagumpay ang mga ito laban sa diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. So, ito po ay prophecy, mga kapatid. Notice the word. Pag sinabing nagtagumpay, ano yun? Tapos na ang laban. Tama? Nagtagumpay na eh. So, this is a prophecy from the book of Revelation, from Apostle John. Nagtagumpay ang mga ito laban sa diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos. Amen? Andun yung tagumpay sa testimony.
at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Praise the Lord. No? Yan talaga ang mga binabakit dito yung mga tunay na Kristiyano. Kasi buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. So kapag ganoon ho pala ang ating puso sa Diyos, yung talagang buong puso natin inialay, surrendered unto God, talagang living testimony ka. Amen? Kasi nasabi doon, at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos. Amen? At buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Doon ho ang ating tagumpay. Yung pinangahawakan natin yung salita ng Diyos, no? At yun yung ating pinapatotoo. Diba? So, halimbawa, yung Proverbs 3:5, no? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Ano mo yung patotoo natin doon sa salita ng Diyos na yun? No? Na kapag ikaw pala ay talagang nagtiwala sa Diyos at hindi nanangan sa iyong sarili kakayahan at pangunawa sa iyong sariling talino, no? He will make your path straight. You'll experience victory in your life because you trust in God. Amen? So yun ay patotoo. Dahil yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. No? Nung ikaw ay nagtiwala sa salita niya, nung pinili mo na sundin ang kalooban niya at hindi ang kalooban mo, hindi yung gusto mo, naroon ang pagtatagumpay. And you'll continuously be a living testimony. Kaya diyan mga kapatid, sabi doon sa English, triumph over Satan. So, past tense na eh. Kasi prophecy ito eh. Ibig sabihin nagtagumpay, triumph, no? Over Satan by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. No? Hindi nila talagang minahal yung, ibig sabihin, yung buhay dito sa mundo. Bakit? Sapagkat ang buhay nila ay kay Kristo. No? Selflessness, hindi naging makasarili kung hindi buong-buong inalay sa paglilingkod sa Diyos. Sa Diyos ang kanilang buhay. Amen? So, meaning, these triumphant ones spoke verbally. No? Na hindi sila nahihiya, hindi sila natatakot. No? Some believe that Christians ought not verbalize their testimony, but should simply live it out in their daily lives. But it's not an either or proposition. Basahin natin. John chapter 4 verse 39. Doon mo na sa next. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Naalala natin yung babae sa balon? Amen. Na-encounter niya ang Panginoon. Nagpatotoo siya doon sa mga kapwa ng Samaritana o sa bayan ng Samaria or sa mga Samaritano. No? Sinabi niya, sa akin ang lahat ng aking ginawa. Amen? So, dahil sa patotoo ng babae, maraming Samaritano ang naniwala. Ibig sabihin, sumampalataya sa Panginoong Yesus. Amen? So, ito bang pinag-uusapan natin? Part of our Great Commission? Yes. Ayun, nag-Great Commission yung Samaritana. Dahil sa testimony niya, marami mga kababayan niya ang sumampalataya sa Panginoong Yesus. Kasi again, mga kapatid, hindi naman yung pag-Great Commission natin is babasahan mo kaagad ng Bible lahat ng makausap mo. No. One of the best way para matupad natin yung mission natin, katulad ng ginagawa ng mga apostol, no? Hindi naman basta-basta sila nag-quote ng ganito, sabi ni Isaiah ganito, hindi. No? Nag-quote sila personal experience. Ano ba yung ating personal na na-experience sa Panginoon? Yung pagbabago, yung pagkilos ng Diyos, nung simula nung nakilala mo ang Panginoong Jesus, ano yung mga bagay
na na-experience mo at ngayon ay patuloy mong nararanasan. Amen? That's one of the best way to share the gospel. That's one of the best way, mga kapatid. No? Yung testimony. Kaya, dapat lagi tayong may patotoo. No? So, kung maalala natin sa bawat gawain, especially in SOG, no? Sabihin, sino po ang matapang? Mag-testimony. Di ba? Laging merong bago. No? Sa ating buhay. Kasi, kumikilos ang Diyos araw-araw eh. Tapos wala kang testimony. Imposible, no? Unless hindi mo talaga tinatanggap yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. No? So, yun ho. At yun nga po, ang pagkilos ng Diyos hindi lang sa atin, no? Kundi sa bayan ng Imus. Nakikita ho natin yan through the churches united in SOG. Amen? Praise God. So, sa Romans 10:17, sabi doon, alam natin to, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Is this necessary you quote the Bible? No. Basahin ng maigi yan. Basahin at intindihin natin maigi. Baka itong Romans 10:17 ngayon lang natin naintindihan. Na akala natin yung hearing and hearing ay lahat yan talaga dapat nasa Bible yung narinig mo. Hindi. Testimony. Ayun no, napakaliwanag. Tungkol. Pag sinabing tungkol, kasama ba yung testimony doon? Yes. Ano ang patungkol sa buhay mo na ginawa ng Panginoong Hesukristo? Yun ay testimony. So kung walang pakikinig at pakikinig ng patotoo, patungkol sa Panginoong Hesukristo, no? Ibig sabihin, patay yung buhay Kristiyano mo. Amen? Kasi mag-quote at mag-quote ka man ng mga Bible verses kung wala namang patotoo. It's nonsense. It's meaningless. It's all in vain. Amen? Kaya itong Romans 10:17 na ito, intindihin natin. Bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral. Kasi pag nagtitestimony ka, nangangaral ka na rin dyan eh. Bakit? Kasi may aral sa buhay mo na na-experience mo. Pangangaral. May aral kang natutunan kay Kristo based on your experience personally. That is a living testimony. Amen? Ngayon, maliwanag na sa atin, di ba? Kung ano ba yung sinasabi ng Panginoon. Romans 10:17. Not just hearing and hearing all Bible verses. No. Hindi ko sinasabing masama yun. Pero, ang pinapatotoo dito, patungkol sa Panginoong Hesukristo is your personal experience. Ay ihayag mo. Yes. Kaya kung babasahin natin yung Book of Acts, diba? Ang daming testimony dun eh. Simula sa first martyr kay Stephen, testimony. Personal niyang testimony. Amen? And syempre, nag-quote siya ng yung scripture. Amen? Dahil yun ay connected or relevant sa kanyang experience. Amen? Kaya nga nung inalimbawa ko kanina Proverbs 3:5 Diba? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Acknowledge Him and He will make your path straight. So, andun yung pangako ng Panginoon. So, paano natin mapag-testimony yun? So, halimbawa, yun po ang aking life verse, mga kapatid. Bakit po? Dahil nung nagtiwala ako sa Panginoon sa sitwasyon na aming pinagdaraanan, tunay na ang aking landas ay nadiretsyo. Amen? So, patotoo na kaagad yun. Ganoon mga kapatid, living testimony. Amen? So, kaya sabi, very important, no, yung testimony. Since God has chosen us, no, and the Word as the means of producing faith, nakakapagpalakas ng pananampalataya. Amen?
marami sa mga Kristiyano, bakit naging Kristiyano? Kasi nakarinig sila ng patotoo. Tama ba? Oh. Marami sa mga cancer patients, bakit sila naging Kristiyano? Kasi yung isang kasama nilang cancer patients, nagpatotoo na naranasan niya yung kagalingan mula sa Panginoong Kristo. Naging Kristiyano ba sila? Kasi nag-quote yung cancer patient ng John 3:16, tapos wala namang buhay na patotoo. Hindi basta-basta yun eh. Kasi, tignan nyo mga kapatid, maraming tao alam yung John 3:16. Amen? Pero yung lahat ba na nakakaalam ng John 3:16, Kristiyano? Hindi. Magiging Kristiyano lang sila kapag ikaw ay nagpatotoo patungkol sa John 3:16. Nagigets natin? Yes. Kasi kung quote ka lang ng quote, o nag-quote ka ng verse, nag-share ka ng Bible verse, hindi naman nakikita sa buhay mo. Wala ka namang shinare na, alam mo sis, alam mo brother, na-experience ko personally ang Panginoong Kristo, kaya buhay na buhay ang John 3:16 na verse. And siyempre, magtatanong yun, ano yung na-experience mo? Ganito kasi yun no? Na-hospital ako, ganito yung pinagdaanan ng pamilya namin, we were a broken family, pero sabi nga sa John 3:16, di ba? Sumampalataya sa Panginoon at ay maliligtas. Hindi lang ako binigyan ng eternal life, iniligtas ako sa sitwasyon na napakahirap sa buhay ko. Kaya buhay sa akin itong John 3:16. May patotoo. Amen? Yun ang sinasabing living testimony, mga kapatid. Many people knows those famous verses in the Bible, but they are not Christians. Why? Dahil wala pa sila talagang narinig na testimony na talagang magpapakonvert sa kanila to follow the Lord Jesus Christ. Kaya tayo narito to be a living testimony and a living sacrifice. Amen. A life dedicated to Christ is a powerful testimony. Ulitin ko, no? A life dedicated to Christ is a powerful testimony. No? Bakit maraming nagsishare ng or nagpipreach, nagsishare ng Bible, no, na walang power? Bakit? It's not dedicated to Christ. It's just religiosity. Pero bakit marami na-experience natin? Napaka-powerful ng message. Kahit simpleng-simple lang, talagang tumama sa akin. Why? Because his testimony is real. Pero kahit anong galing mo sa Bible at mag-quote ka dyan ng Bible verse, kung walang ebidensya sa buhay mo, sa lifestyle mo, na dedicated ka kay Kristo, walang power. Because there's power in the name of Jesus. Pag sinabi natin there's power in the name of Jesus, your life is dedicated to Him. Kaya si Apostle Paul, basahin natin 2 Corinthians 1:12. Sabi doon, ito ang aming pinagmamalaki. Ayan. Or pinagpapatotoo. Sabi pa niya, ito ang aming pinagmamalaki at pinapatunayan naman ng aming budhi. Tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikisama sa lahat, lalo na sa inyo. Ibig sabihin, kilala talaga sila bilang mga taong tagasunod ng Panginoon. Hindi lang religious people. No? Subalit nagawa namin ito sa kagandahang loob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Amen? Hindi sila glory to me Hindi nila ginagrab yung credit No? So sinasabi nila, pinagmamalaki namin to. Pero hindi kami nagyayabang. Pinagmamalaki namin at pinapatunayan namin ng aming budhi, no? Yung patotoo. Yung mismong experience nila ng Apostle Paul. No? Kaya testimony after testimony, that is world evangelism. No? Kapag inalis mo yung testimony, wag na tayo mag-testimony. Bible lang tayo. That is not the point. You are missing the big point. Amen? Huwag tayo mag-testimony. Huwag mo yung pagsalitain dyan sa harap kasi puro testimony lang. That is the point. World evangelism is about testifying about Jesus Christ. Amen. So,
Kaya napakahalaga ng testimony. Amen? Kung ang isang grupo or isang sinasabing local church ay walang testimony, walang bagong patotoo na ginagawa ng Lord, patay. Walang movement yun, walang galawan yun. Pero kung may testimony after testimony, di ba, declaring the praises of Him. Yes. Amen? Yun nga yun eh. How do you declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light? By testifying. Amen? Pero kung hindi ka magte-testimony, paano mo matideclare? Tama? Are we getting the point of the message? Amen? So, sabi ni Apostle Paul in English, I'll verbalize it to you, church. We have conducted ourselves in the world, and especially in our relations with you, with integrity, yung patotoo, no? And godly sincerity, we have done so, relying not on worldly wisdom, but by God's grace. Amen? Dahil lahat din sa grasya ng Panginoon, that we can testify. No? When our actions of godly living match the words coming from our mouth, our testimony will be seen as true. Amen? May power. Kasi totoo eh. No? May ebidensya. So, alam natin, Beatitudes. Kapatid? Yes. Matthew chapter 5. Basahin natin. Verse 3 to 9. Basahin natin. Beatitudes. Sabi doon, pinagpala, ayan. Blessed are those, mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. No? Paano itong masasabi na ikaw ay pinagpala? No? Sabi doon, mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. So, paano ngayon malalaman ng tao na ikaw ay umasa sa Diyos? Testimony. Amen. Amen? Testimony. Sabi, 4, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ibig sabihin, andun pa rin eh. Di ba sa testimony, may pagdadalamhati, may na-experience kang, di ba? Pagdadalamhati at sinasabi natin na tayo talaga ay nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng ating pagdadalamhati. Testimony yun. So, 5. Pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan. Verse 7. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Amen? Those who hunger, those who thirst for righteousness, the merciful, the pure in heart, the peacemakers. No? Jesus summed up a godly life with 2 commandments. Matthew chapter 22, 37 to 38. Ito yung testimony. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Pangalawa, ay, naputol doon, no? So, alam natin yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, 2 greatest commandments para ikaw ay makapag-testimony. Kasi kung hindi ang Diyos ang una sa iyo, there will be no power in your testimony. Kaya maraming nagte-testimony na makapangyarihan talaga, no? Kahit panandaliang oras lang, no? Nag-testimony yung isang kapatid. Talagang powerful, na-touch ka, no? At yung Holy Spirit talagang kumilos. Bakit? Because of the love of God. Yung relationship talaga ay tunay. No? Pero kapag ang isang tao, hindi tunay yung relationship niya sa Diyos, walang power. Walang ebidensya. Okay? So, kaya sabi, a Christian who wants to live his life as a testimony for Jesus will love God above all. No? Lagi kang
nakikita yung ebidensya na ikaw ay laging interested doon sa mga bagay para sa Diyos. No? Pero kung ikaw, nagpapakita ka, wala akong interest sa mga bagay na ganyan para sa Diyos, that's questionable. Amen? Halimbawa, are you interested in prayer? Are you interested in intercessors? Diba? Are you interested to pray for the community? To pray, diba? Regularly for the mission of God in this city. Are you interested? Kapag ang isang tao walang interest sa ganoon, hindi niya pinapahalagahan yung mga ganoong gawain patungkol sa Diyos, his relationship or her relationship is questionable. Dahil prayer, pangunahin niya, mga kapatid. Amen? When a believer shares what Jesus has done in his life and serves God and others in tangible ways, he will increasingly reflect a life-giving power of Christ into a dark and dismal world. Amen? Ikaw ngayon ay salt and light of this world. Bakit? Because of your testimony. Naunawa natin, mga kapatid? So yun po ang maikling mensahe ng ating Diyos sa hapong ito. Ang title ay Living Testimony. Tayo po ang lahat ay manalangin. Hallelujah. Give you praise, give you honor, Lord God. Salamat po, Ama, sa iyong mensahe sa hapong ito. Na tunay nga, Lord God, na araw-araw meron kang ginagawa sa aming buhay. Pagkilos mo, Panginoon, na siya na dapat namin, Panginoon, ideklara. Siya dapat namin, Lord, ipagpasalamat. At siya dapat namin, Lord, ibahagi. Nang sa gayon, Panginoon, maging kalakasan ng kapatiran. At nang sa gayon, Panginoon, patuloy namin masunod ang iyong kalooban ng aming Great Commission, Panginoon. Na tunay nga, Lord God, na maraming makakakilala sa iyo dahil sa aming buhay na patotoo. Maraming salamat, Lord. And we ask for your guidance, for your wisdom, Panginoon, sa aming mga araw-araw na ginagawa, Panginoon. Maging buhay kaming patotoo sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan, mga kamag-anak, mahal sa buhay, Panginoon, ng kasalamuhan, Panginoon. Makita sa amin, Panginoon, ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Kami nga, Lord, na kami makausap namin sila, Panginoon, at maibahagi namin sa kanila ang personal experience namin through our testimony about your goodness, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyo po namin binibigay ang papuri, pagsamba, at karangalan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Magandang hapon po, mga kapatid. To God be the glory.